John Carl M. Eloso, Gabriel L. Kinney, John Marty Ledesma, Kevin John L. Lopez, James Carr G. Paderes, Neil John A. Praile, Noriel E. Praile, Aldrin M. Rose, Kent Ivan E. Rodriguez, John Carl G. Sonyo, Angel Faye F. De la Cruz, Queen Rose D. Ledesma, Gwen E. Paderes, Michelle Grace D. Padrigao, Chloe Stephanie L. Rabino, J.B. J. Sabula, Kayla Ayesa S. Sobredilla, Asinet D. Sonia, Lovely V. Vargas, Lovely V. Sonyo, at Regine L. Tabangay. Ang katahimikan ay ating hinihiling upang sama-sama nating hingin ang gabay at biyaya ng Panginoon mula sa panalangin na pangungunahan sa atin ni Kiyame S. Martilino, may karangalan. Iyuko po natin ang ating ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Amang makapangyarihan sa lahat, tunay na bukal ng liwanag at karunungan, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Kami ay nagpapasalamat sa makabuluhang araw na ito. Itinipon mo ang bawat isa sa lugar na ito, kasama ng mga guro at kawani ng paaralan, mga magulang at mga mag-aaral. Hinihiling po namin na inyong basbasan ang pagdiriwang namin sa hapong ito. Ipadala po ninyo ang banal na espiritu upang gumabay sa bawat isa. Kami ay nagpapasalamat sa isang taong nakalipas na puno ng kaalaman at pagpapala. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito upang ikaw ay aming maparangalan sa aming buhay. Ama, pinapapasalamat namin ng marami ang aming mga buhay sa mga kakayahan, sa mga talento at karunungang aming tinataglay ngayon na naging susi upang matagumpayan namin ang hamon ng pag-aaral. Patuloy mo kaming gabayan sa pagtahak sa sunod pang yugto ng aming buhay. Kayo po sana ang manguna sa aming mga naisin at mga pangarap. Nawa sa oras na ito, ingatan mo kami at gabayan hanggang sa matapos ang palatuntunan ng matiwasay at kagalakan sa aming mga puso. Ang lahat po ng aming samo at dalangin ay inaalay namin sa iyo ng buong puso, kasama ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manatili pong nakatayo para sa pag-awit ng pambansang awit, ang lupang hinirang nakakumpasan sa atin ni Jenny Vance S. Rose, may karangalan, at susundan ang pag-awit ng Palawan March. Silangan, alam ng puso sa buhay,
Mahal ka ng mag-ibig, hindi ka masisingin sa dagat at puno, sa simoy at sa langit mong bukaw. Handag ang ulan, abis, naglayang minamahal, ang gandang ng waghalat mo'y tagumpay na nagtiliglig. Ang bituin at araw niya kailan pabay na magdidilig. Lumad ang araw ng luwal at pagpunta ay alangin sa piling mo. At ligaya na pag may mga api ang namatay ng dahil sa Diyos. Maaari na pong maupo ang lahat. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang pambungad na pananalita mula kay Carl Terence B. Puloy, May Karangalan. Mabuhay sa ating pansakayan at tagapamanihala ng Palawan, Ginang LCT Barrios. Sa ating tagamasid Pampurok sa ikalawang distrito ng Taytay, Ginang Rowena J. Gabiana. Sa ating Ulong Guro 2, Ginang Nancy S. Salazar. Panauhing tagapagsalita, Ginoong Joed Orale. Mga guro at kapwa ko magsisipagtapos at sa lahat ng naririto, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po'y lubos ng sisiyahan sa araw na ito sapagkat ito ang araw ng lahat ng sakripisyo at hirap namin mag-aaral, lalo na sa aming mga magulang, kung saan nalampasan namin ang unang hakbang ng aming pag-aaral sa loob ng 6 na taon sa elementarya na pabalik-balik sa paaralan. Pagising sa umaga at pagtugon sa kailangang gampanan bilang maging isang mabuting mag-aaral at mamayan sa ating sambayanan. Ang pagtatapos na ito ay patunay lamang na lahat ng sakripisyo namin mag-aaral sa tulong ng aming mga magulang upang makamit namin ang aming mithiin at pangarap. Kaya ito ay nais naming mais sa katuparan, kaya lahat ay wini-welcome namin sa ika-44 na palatuntunan ng pagtatapos na merong tema kung saan henerasyon na pagkakaisa, kagapay sa bagong Pilipinas. Sa hapong ito ay masasaksihan ang isa sa pinakamahalagang
pangyayari sa aming nagsisipagtapos. At sa muli, magandang hapon at mabuhay. Para sa pagpapakilala ng mga magsipagtapos, inaanyahan ko po sa entablado si Binibining Josephine M. Arzaga, gurong tagapayo. Inaanyayahan din po natin sa entablado ang ating tagamasid Pampurok, Ginang Rowena G. Gabiana at ang ating pagsangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Palawan, Dr. LCT Barrios na kapwa kinakatawan ni Ginang Nancy E. Salazar, Ulong Gurong 2, para sa pagpapatunay at pagpapatibay ng pagtatapos ng mga bata. Kagalang-galang na pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Palawan, Dr. LCT Barrios, na kinakatawan ni Ginang Nancy S. Salazar, Ulong Guro 2, tagamasid Pampurok, Ginang Rowena J. Gabiana, na kinakatawan din ni Ma'am Nancy S. Salazar. Ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang 15 batang lalaki at 14 batang babae o kabuang bilang 29 na mga batang magsisipagtapos sa paaralang elementarya ng Talog sa taong panuruan 2024 at 2025. Kasiya-siya po nilang natupad ang mga kinakailangan sa pagtatapos para sa antas elementarya sa ilalim ng K-12 Basic Education Curriculum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas. Hinihiling ko po ang pagpapatunay at pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Kagalang-galang ng pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Palawan, Dr. LCT Barrios, na kinakatawan ng inyong lingkod sa kahilingan po ng gurong katiwala dahil wala po si Ma'am Wing, ni Ginang Josephine Arzaga Balinsay ay pinatutunayan ko bilang ulong guro ng Taytay 2 Talog Elementary School na kasiya-siya po nilang natupad ang kinakailangan sa pagtatapos para sa antas ng elementarya sa ilalim ng K-12 Basic Education Curriculum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas. Kaya hiniling ko po ang pagpapatibay sa kanilang pagtatapos. Batay sa pagpapatunay ng inyong ulong guro ng distrito ng Taytay 2 ng katiwala sa kahilingan ni Ginang Josephine Balinsay ay kasiya-siya ninyo nung natupad ang kinakailangan sa pagtatapos sa antas ng curriculum sa ilalim ng K-12 Education na tinakda ng Kagawaran Republika ng Pilipinas. Sa bisa ng kapangyarihang iginawa ng kalihim sa Kagawaran ng Edukasyon, kagalang-galang sa Ningara, na pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Palawan, Ginang LCT Barrios, na ngayon ay buong pakumbaba ng kinakatawan ng inyong lingkod. Pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos ngayong 14 ng Abril 2025 sa taong panuruan 24-25 dito po sa Barangay Talog, Bayan ng Taytay, lalawigan ng Palawan. Bilang patunay sa inyong pagtatapos, ipagkakaloob ko sa inyo ang katunayan ng pagtatapos. Binabati ko kayong lahat.
Renji B. Abos. Joven L. Aldia. Jonuel Basilisco. Jovan L. De la Cruz. John Carl M. Eloso. Gabriel L. Kini. John Marty Ledesma. Kevin Jan L. Lopez. James Carl G. Pacheres. Carl Terence D. Puloy. Neil Jan E. Fraile. Muriel E. Fraile. Aldren M. Rose. Kent Ivan E. Rodriguez. John Carl B. Sonyo. Angel Faye F. De la Cruz. Cherislyn F. Elnas. Okay lang yan. Winrose D. Ledesma. Kayame S. Marcelino. Gwen E. Padere. Marian Princess D. Padrigao. Nichelle Grace D. Padrigao. Louis Stephanie L. Rabino. Ginny Babs S. Rose. J.V. J. Sabdullah. Kayla Ayesa S. Sobredilla. Asenet D. Sonyo. Lovely V. Sonyo. At Regine L. Tabangay. Mainit na pagbati mula sa aming puso para sa inyong mga nagsipagtapos. Ngayon naman po ay pakinggan natin si Ginang Nancy E. Salazar, Ulong Guro 2 para sa pagpapakilala ng ating panauhing tagapagsalita. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ako po ang naatasan ngayon na magpapakilala
sa ating panahon pandangal. So far po, nakita niyo rin. So walang patumpik-tumpik ang ating panahon pandangal. Ay pinanganak talaga yan dito sa Talog. At naririto, hindi ko alam ang birthday niya. Bahala na ko yung Itanong sa kanya. So, alam ko po, produkto siya dito nung elementary. At nung siya ay nag-high school, ay kasabayan siya ng aking Unica Eha na nagtapos sa Bato National High School way back 2012. At now, siya po ay naging aming substitute teacher. Kapalitan po siya ni Ma'am Joylyn nang si Ma'am Joylyn po ay nanganak. So let's welcome your very own product of this school. Wala nang patumpik-tumpik, ang gwapo at maaasahan ng Talog. Produktong Talog, dapat ipagmalaki nyo. Sir Juid Orali. Okay. Pwede na kayo umupo. Okay, thank you so much, ma'am, for that introduction. Grabe. Gwapo daw. Nakintay nga ko. Salvanda. Okay, first, I want to thank God para sa ating good weather condition. And to our school division superintendent, Dr. LCT Barrios, and to our public school district supervisor, Ruina Gabiana, bagamat wala po sila dito ngayon. And also to our masipag at maunawaing gurong namamahala, ulong guro dalawa, Ma'am Nancy S. Salazar. Good afternoon po, ma'am. Kasama ng kanyang mga gwapo at magagandang mga guro ng Talog Elementary School. Good afternoon po. Mga magulang, PTA officials, barangay officials, and especially to our barangay captain, bagamat wala po siya dito ngayon, Honorable Abraham Calauer Sr. And sa ating Committee on Education, wala din po siya ata dito ngayon. And sa mga friends, graduates, visitors, and other stakeholders of this school, good afternoon to all of us. Good afternoon. Okay, thank you so much po sa opportunity na binigay niyo sa akin ngayon. Ito na yung time ko upang pasalamatan ng mga guro na naghubog sa akin noong nasa elementarya pa ako. At wala din dito si Ninang Jane. So, siya yung last woman standing. Na yun yung naging teacher ko noong elementary ako dito. Kaso wala siya na yun. Yung rest is sila ni ma'am. Yan yung mga hindi na nakaabot sa amin. Good afternoon po sa inyo lahat. Okay, I'm so honored to be invited to this momentous occasion of your lives this day. Graduates, congratulations to all of you. And also, I want to congratulate the parents sa likod and the teachers and the other supporters na nagbigay ng support from beginning until the end of this level of education. Congratulations po, parents and teachers. Okay, because of that, pwede po bang tumayo una lahat ng graduates? Tingnan ninyo yung mga faces or mga mukha ng parents ninyo sa likod. Tingnan ninyo yung mga faces ng teachers ninyo and other supporters. Say hi to them. Say hi. And thank you so much sa support. Okay, thank you so much. You may now take your seats. Okay, simple thank you lang yan. Thank you is a simple word, but it has a very big meaning. Di ba? Malaki man o maliit yung support na natanggap ninyo sa mga magulang ninyo o sa supporters ninyo, say thank you. Ba? Malaki man o maliit yung baon ninyo o minsan wala kayong baon na natatanggap sa parents ninyo, say thank you. Kasi nga,
Ibig sabihin niya, na-appreciate ninyo yung mga effort nilang binigay sa inyo. Lalo na sa mga magulang and mga teachers. Mag-thank you kayo. Diba? Importante yan. In this moment, the conduct of the K-12 Basic Education Program end of the school year rights for the school year 2024-2025, ika-4 na palatuntunan ng pagtatapos ng Talog Elementary School with the theme, Generation of Unity, Partners for the New Philippines. May another, sabi niya in Tagalog, henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay ang bagong Pilipinas. Yun yung sabi. Kailangan nating magkaisa. Diba? Para sa bagong Pilipinas. Ibig sabihin nun, hindi yan magagawa ng mag-isa lang. Kailangan sama-sama kayo. Yan yung sinasabi ko. Diba? Tulad ng walis. Pag isang piraso lang yan, isang ting-ting lang, kaya niya bang dalahin yung mga basura? Hindi. Kailangan sama-sama. Sama-sama natin yan, puksain. Sama-sama natin kalabanin yung mga challenges na darating sa ating buhay. Kaagapay, sabi niya, ang bagong Pilipinas. So, new generation na tayo ngayon. Diba? Porque new generation na tayo ngayon, huwag pa rin natin kalimutan yung past generation. Diba? Mag-link pa rin tayo doon sa past generation papunta sa new generation. Kasi kung wala yung past, wala din tayo ngayon. Diba? Today marks a significant milestone in your life. It is a day of celebration, a day of achievement, and a day of a new beginning. Bagong simula na naman to. Word na pagtatapos nyo pa lang yun sa unang level ng education. May next level pa, may upgraded level pa. Ibig sabihin, pag may upgraded level, may upgraded na mga challenges na dapat ninyong harapin. As you stand here today, you represent the best of your generation. You have worked hard to reach this moment, and you have earned every right to be proud of yourself. Be proud of yourself. Diba? Yung term dito sa huli. Diba nakapagtapos kayo ng elementarya? Kailangan nyo pa rin pumasok sa next level ng education, which is yung high school. So yung iba, hindi natin mapupursige. Yung iba, hindi na kaya paaralin yung high school. Pero, be proud pa rin kayo na napagtapos kayo ng elementarya. For example, pagdating ng katandaan ninyo, pumasok kayo ng trabaho. Elementary. Sabihin, ano po yung natapos? Elementary lang po. No, huwag nyo sabihin na lang ang elementarya. Pinaghirapan nyo yan. Ilang taon yung pinaghirapan yan. Sabihin nyo, graduate po ako ng elementary. Huwag nyo sabihin elementary lang po. If ever lang yun, na hindi kayo makaapak ng high school. Okay. Let me give you all a simple quote. Sabi niya dito, together we can create a better future. Yun din, nalilink din doon sa ating henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay ang bagong Pilipinas. Together we can create a better future. Together. Yan siya, unity. The word together, may unity na agad doon. Sama-sama ninyo harapin ang mga hamon ng buhay. And I know na ang bawat isa sa inyo ngayon ay nararamdaman ang magkahalong lungkot, saya, at kaba. Na nararamdaman ko rin yan noon nung akong nagtapos dito. Okay, nalulungkot kayo kasi wala na yung mga friends ninyo. Hindi nyo alam kung saan sila itatapon na mag-aral ng high school. Diba? Tingnan nyo yung mga mukha ng kaklase ninyo, yung mga friends ninyo. Diba? May magkahalong lungkot, saya at takot. Masaya kayo kasi nagtapos kayo ng elementarya. May takot kayo, yun yung kaba ninyo. Kinakabahan kayo kung anong bagay yung susuungin ninyo sa next level ng education, which is high school. Bagong friends, bagong school, bagong environment. I remember 18 years ago, I felt same as you now. I felt sad, happy, and fear. Pero lahat yan, lumilipas din. Diba? Ikaw lang ni Diwata o Paris Overload, diba? Yung sa YouTube, sa Facebook. Lilipas din yan. Yung mga kaba ninyo, takot at saya. Okay, and I proudly say that I graduate in this school, Talog Elementary School,
as valedictorian. Lahat yan, pinagsikapan namin yan. So, kung kaya ko noon, kaya nyo rin ngayon. So, kinaya nyo na nga. Di ba? Then, yung high school, okay, dahil nagkwento na lang din ako, magkwento na lang ako ngayon ng short story lang. Elementary ako. Hindi nyo ba alam nung elementary ako, may barkada ako, si Sir Charlie Cornelio, kilala nyo yan. He is my best friend, my brother, Utol yung tawag ko dyan. He is my buddy. Simula high school hanggang college kami. Yan siya. Si Sir Charlie Cornelio. So, kami yung pinaka number 1 dito. Tuwing flag raising ceremony and flag retreat. Alam niyo kung bakit? Number 1. Kasi kami yung pinakamaliit. Kami yung nasa unahan ng pila lagi. Diba? At sa awa ng Diyos, si Sir Charlie nyo, lumaki na. Ako maliit pa rin. Mababa pa rin. And, dahil dyan, ipasok na natin ng high school. Nung high school kami, magkasama pa rin kami dalawa. Linalakad namin yung Talog hanggang Winigit. Lakad lang yan. Galing dito, ikot doon ang cruising paglaro, tagos na Winigit. Kasi yun yung pinakamalapit na high school noon. Minsan, may shortcut kami. Alam mo yung term na laktudan? Hanggang pang laktudan kami. Bitbit yung sapatos, daan sa Putikan, sa Pilapil, sa Sapa, punta sa Winigit. Then, pag second year namin, ang ginawa namin, ganun pa rin. Kasi yung first year ako, pag bakasyon, nagtrabaho ko sa Ruas kay ate. Sabi ko, te, magtrabaho ako sa iyo. Then, bigyan mo ako ng bike para may service ako pupuntang Winigit. Alam niyo kung anong ginawa ko doon? Nagkaroon ako ng bike. Bit ko pa rin yan yung barkada ko, si Sir Charlie Cornelio. Alam niyo yung ginawa namin sa bike? Alam niyo yung upuan ng bike na ganito lang kaliit yung upuan? Hati kami dyan. Ako yung nagabike. Siya yung nag-aangkas sa likod ko. Kayakap yan. Yan yung mga challenges na na-encounter namin ni Sir Charlie Cornelio. Yan. Pagkahapon, pagbalik siya naman yung magsikad. Ako naman yung mag-upo dyan sa likod niya. Kasi kung doon kami sa harap pag-upo, sa bakal, masakit yun sa puwet. Kaya hati kami dyan sa ganito kaiklit na upuan. Alam niya yan. Kung marinig niya yan ngayon. Yan yung mga pagsisikap namin noong high school kami. Then, sa Kasawang Palad, nilipat ako ni Auntie Unding. Kasi nga, alam niya na maraming pan dati dyan, gulo-gulo. Nilipat ako ni Auntie Unding sa Bato. Kaya, hindi ko siya kasama, nag-graduate ng high school. Doon kami napuntas. Doon ako napunta sa Bato. Doon ako nag-graduate. Then, bali, medyo na wala ako dyan. Nagkaroon ng line of 7. Nilipat ako ng Bato. Awa ng Diyos. Nagsikap ulit. Nagtapos ako doon ng pag-aaral na walang bahid ng line of 7. Then, nagkita pa rin kaming dalawa. Kasi nga, best friend yan forever. Until now, magkaibigan kami. Magkapatid na yung tulungan namin yan ni Sir Charlie. Aaral kami ng college. So, dahil nga kami kapos din sa kapirahan noon, buti na lang may ate ako na madiskarte din. Si ate nagtrabaho ng Rainbow, din ako nasa boarding house lang. Nag-aaral kami. Si ate yung nag-support sa amin kasi nga sila ni Papa noon, wala rin kakayahan mag-support sa amin. So kayo rin, mapalad kayo na sinusuportahan kayo ng mga parents nyo dyan sa likod. At mapalad kayo na mai-enroll pa kayo nila sa high school. At mas mapalad kayo na mai-enroll nila kayo sa kolehiyo pagdating ng araw. Kasi sila ni Papa, ito pinipinto ko kasi totoong buhay talaga to. Kapos talaga kami noon. Kitang-kita rin yan ng mga taga-barangay Talog dyan. Malapit na yung bahay namin, pader lang yung pagitan. Yan lang. So, kailangan magsikap tayo. Kayo mismo magsikap din. Hindi yung magulang lang. Diba? Nung lumipat ako ng ng Ruas Campus, mas lalong nagbigat yung mga challenges doon. Kasi nadagdagan kami ng kapatid. Sila ni Papa, halos wala nang maipadala sa amin.
Sila ni mama, wala na. So, buti na lang, may savior ako. Sabi ni ante, sige, maghanap ka ng paraan dyan kung ano yung paraan mo na magkaroon ka ng hanap buhay. Yung pang-allowance mo lang. Binigyan niya ako ng 2,000 sa ruwas. Alam niyo ang ginawa ko? Pumasok ako sa personal collection, yung nagpapa-order ng brochure. Yan yung ginawa ko. Nagpapa-order ako sa mga kaklase ko niyan. Alam nila ni Ma'am Virgin yan kasi sila mismo naka-order yan sa akin. Nagbibinta ko ng vitamins, pabango. Minsan, binibihira pa ko ng mga kaklase ko. Alam din nila yan. Joel, pa-order nga kami ng bra. May panukat ka? Sukatan ko daw sila kasi may mga sukat daw yung bra. Kasi yung brochure na yun, sari-sari yung paninda doon. Yan, nagbibinta ako niyan sa kulihiyo na ako. Nagbibinta ako niyan. Alam nila yan. Ako lang mag-isa yung nagbibinta ng ganyan sa buong kabatch namin. Sila yan, mga vitamins nila, yan sa akin nag-order. So nagkaroon ako ng income. Yun, rolling ng rolling. Kasi ginagawa ko na yan ng elementary pa ako. Kasi hindi pa bawal noon yung chicheria. Nagbibila ako dyan kay Pagoy. Isang balot. Binta ko yan dito. Tag-1.50. 2, 3. Binta na ko yan dito. Minsan bayabas. Kamitas kami doon. Binta namin dito. Then, kung walang pambili yung kaklase namin, palit ng papel. Lahat ng papel yan, binabayin ko yan. Pinapatong-patong. Pinipaste, minsan pini-stapler. Yan dapat yung pagsisikap. Di ba? So, nahiya ako nakaraan kasi in-approach ako ni Ma'am Peng. Ako na maging guest speaker. Hindi ko siya ni-reply. Nahiya kasi ako. Kasi sabi ko, hindi man ako successful person as the others. Hindi ako very successful. So, nung niresearch ko ng niresearch, ang ibig sabihin pala ng successful, iba. Sabi niya, successful person means nakamit mo na ang iyong layunin o ninanais sa buhay. Yun bang mayroong kasiyahan at kumpiyansa sa sarili? So, sabihin, mayroon ka mang magagarang sasakyan dyan. Mayroon ka mang malawak na lupa dyan ngayon. Mayroon ka mang malaking bahay dyan. Malaki mo yung business mo. Pero kung hindi ka masaya sa katayuan mo ngayon, hindi ka successful person. Tama. Ganun pala yun. So, naisip ko, successful din pala ako. Diba? Successful. Nagkaroon na rin ako ng pamilya. Pangarap ko rin yan noon. Pamilya, sariling lupa at sariling bahay. Hindi man kalakihan, pero may sarili akong ganyan. Kasi nagsimula, bata pa rin ako nagkaroon na, pero college na. Nagkaroon na kasama sa buhay. Pero hindi ako nagpatinag. Hindi ko sinasabi na mag-asawa kayo ng bata pa. Ha? Hindi ko sinasabi yun. Kinikinto ko lang yung karanasan ko. Which is, wag niyo sana tularan na bata pa. Mahirap. Pero doon, hindi ako nagpatinag. Nagkaroon ako ng kasama sa buhay. Nagkaroon kami ng anak. Pero, hindi ko inisip na magpabigat sa magulang. Nag-aaral pa lang ako, nagtayo ako ng sarili kong bahay, kubo. Para sabi ko, pagka-graduate ko, alam niyo ba yung lumon? Term na lumon? Ayaw kong maglumon sa mga magulang ko. Ayaw kong maghingi ng bigas sa kanila. Ginawa ko yun. Ha? Kailangan kong magsikap. Yun yung ginawa ko. Kaya kayo, kailangan yung magsikap. Huwag niyo silang bigyan ng problema. Yung mga magulang ninyo. Diba? Kasi, ngayong generation, pabata ng pabata, yung kanyang asawa. Tama. Minsan, elementarya pa lang. Pagka-graduate, may asawa na. Diba? Wala man sanang problema yon. Basta kaya panindigan, kayo yung tatayo doon, ipakita nyo sa magulang nyo, ginawa ko ito pa. Kaya ko itong gawin, kaya ko itong panindigan. Yan dapat yung isipin. Hindi nag-anak kayo, bata pa kasi ako, hindi ko kayang alagaan yan, ibigay sa mama. Binigyan nyo naman ng panibagong problema yung parents ninyo. Diba? Marami na ng supports, pinaghirapan nila yung pagsuporta sa inyo pagdating ng pag-aasawa ninyo, ibalik nyo na naman sa kanila, which is bad.
Yan talaga yung hindi ko pinasok sa utak ko. Kahit ganito lang ko kaliit. Okay. Kaya hanggang ngayon, sabi nila, doon sa ipil, di ba, sir, teacher ka na? Nga, gahagbas ka pa dihaw, ipaubra na lang na sa amon. Ngayon ko, teacher gani ko, hindi pa man ko regular, sub pa lang. Pero maski may income ko sa likod dira, nagapangita ko gyapon sa pangabuhian. Kahit minsan, alam niyo ni Ma'am Roseanne, nagsab ako dito, Monday to Friday. Pag may magpatrabaho sa akin doon sa Sabado or Linggo, minsan Sabado, tinatrabaho ko yan, arawan, 500. Ngayon sana mag-half day pa ako, pero sabi ni Auntie Lourdes, wag. Sabi niya, maawa ka sa sarili mo. Haggard na nga yung mukha mo, haggard din mo pa. Magharap ka doon sa mga tao, haggard na yung mukha mo. Bukas ka na lang magtrabaho ulit kasi may trabaho kami doon, arawan. Yan dapat, kahit na kung ano man yung nakamit ninyo, kailangan nyo pa rin kumayod. Trabaho pa rin. Then, pag sa pagtanda ninyo, mayroon na kayong ipon. Hindi bago kayo gagalaw kung matanda na. So, marami ng karamdaman yun. Habang bata pa, magsikap na, mag-ipon na, magpundar na. Hindi po yung pag nagkatrabaho, bili ng cellphone ng mga alin, tig 35,000. Di ba? Magbili ng motor, hulugan, magkuha ng motor, tapos ipahugot lang din ko naman bago. Hindi. Diba? Kailangan magsikap kayo. So, pinto ko lang yan. Nasa sa inyo yan, kung i-absorb ninyo, happy ako. And kung hindi nyo i-absorb, tapon nyo lang. Gawin nyo yung gusto nyo. Yeah? Para ma-inspire lang kayo yun sa akin na kwento. Totoong buhay yan, hindi po yan gawa-gawa lang. Hindi ko nilagay sa script. Sabi ko, pag sa script, hindi yan sila maniwala. Okay. Thank you so much sa pakikinig. As you go forth, I remember that success, and remember that success is not just about your goals. Sabi niya, it is all about the impact you have on others. Diba yun yung success? Kailangan mayroon kayong matouch ninyo yung ibang tao. Hindi yung natouch ninyo yung sarili ninyo. Diba? Nasaktan ako kasi ganito, ganon. Hindi. Kailangan may touch ninyo yung ibang tao. Yun yung tunay na success. Diba? Sabi niya dito, the people you inspire and the community you serve. Doon pasok pa rin to doon sa kaagapay ng bagong Pilipinas. Generasyon ng pagkakaisa. Diba? Mag-serve kayo sa community. Paano maging leader? Kayo yung magiging leader dapat. Yan sa grade 2, sabi ko. Dapat sa umaga, hawak kayo ng walis. Nagsapa ko dito nakaraan. Walis, hawak kayo ng walis. Yung iba kayo talaga, pinilit ko yan. Tuwing umaga, hawak kayo ng walis. Lumabas kayo. Diyan nyo may papakita sa ibang grade na magiging leader kayo. Sabi ni anak ni Ungkay, paano kami maging leader, sir? Sabi ni Ray. Pinaliwanag ko sa kanya, paano kayo maging leader? Sa ganyang paraan lang. Maghawak kayo ng walis sa umaga. Magwalis kayo sa paikot, sa harap, sa loob ng classroom natin. Kaya yan, malinis lagi yan. Yan. So, sinimulan ko sila doon. Halos araw-araw na sila naghawak ng walis. Paano kami doon naging leader? Paano kayo doon naging leader? Grade 2 kayo. May hawak kayong walis sa umaga. Makita kayo ng higher grade. Ng grade 3, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Grade 2 nga, may hawak na walis. Sa umaga, nagwawalis. Tayo ba kaya? Yun. Leadership na yun. Kahit maliit pa lang sila, yun yung leadership. Pasok na doon. So, ano pa? Sa loob ng 6 na taon, kayo ay nag-aral, nag-practice, at nagsikap upang makamit ang inyong mga pangarap sa buhay. At ngayon, kayo ay handa na upang harapin ang mga bagong hamon at oportunidad sa high school. Handa na nga ba kayo? Alay yung iba walang sagot. Masawa na sila.
Ha? Parang hindi pa handa. Ha? Dapat handa na. Handa na kayo sa high school. Di ba? Ilang taon na. So, kung medyo mabagal pang magbasa, praktisan magbasa sa sa bakasyon. Ganun lang yan. Di ba? And huwag kayong matakot na harapin ang mga pagbabago at mga hamon na darating. Kayo ay may kakayahang makamit ang inyong mga pangarap na maging leader sa inyong komunidad. Inuulit-ulit dito, leader. Inyong bagong Pilipinas kasi bagong Pilipinas, bagong mukha. Di ba? Leader daw yan. Sa inyong paglalakbay, huwag ninyong kalimutan ang mga aral na inyong natutunan sa elementarya. Yun ang dapat. Huwag niyong kalimutan. Kasi pumasok kayo ng high school, college, lahat ng tinuturo doon, nasa elementary lang pala. Inuulit-ulit lang. Di ba? Ang mga aral na ito ay mga magiging gabay ninyo upang makamit ang inyong mga pangarap sa buhay at maging mga mabuting tao. At kung ang road ahead is uncertain, sabi niya, and there's a lot of challenges, always remember that you are not alone. You have your family, your friends, and your community to support you. Meron kayong mga friends and family. Number one, family nyo. Susuportahan kayo niyan. Kaya ngayon lang, tanggalin nyo na yung kaba na yan sa dibdib ninyo. Pumasok sa high school. Huwag kayong mag-isip na hindi kaya ni mama paralin ako sa high school. Hinto siguro ako. No. Gumawa kayo ng paraan. Malalakas na kayo. Diba? Kaya nyo nang kumita. Kahit sa anong paraan lang. Kaya nyo paralin yung sarili nyo kung hindi kaya ng mga magulang. So, sabi niya, may tinatandaan kasi akong word lagi nung hakalis ako, nung nag-speech, nagawa kami ng speech. Sabi niya, all you have to do is to diminish all your weaknesses. Sabi niya, and strive for the best. Ano pang dugtong nun? And always put God to be the center of all what you have doing. Diba? I-diminish mo na yan, yung mga challenges na mahihirap na yan, yung mga weaknesses nyo. Walain nyo yan. Strive for the best. Gawin nyo yung mga bagay na maganda. Huwag nyong itry. Sabihin nyo, I can do. I will do. Diba? Gawin nyo. Huwag nyong itry. Gawin talaga yan. At lahat ng yan, sabi niya, always put God to be the center of all what you are doing. Lagi nyong ilagay si God sa gitna ninyo, sa unahan ninyo. Kasama nyo lagi si God kahit saan kayo pumunta. Ba? Kasi nga, God means good. Good lahat yan yung ginagawa ng God. Diba? Good yan. Isang meaning din yan ng God, yung good. Always put talaga sa center si God. Okay? Hindi ko na pahabain pa. In closing, I want to leave you the quotes from Nelson Mandela, who said, sabi niya, the greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Pag nadapat tayo, kailangan nating bumangon. Sabi niya, ibig sabihin dito, ang buhay ay may mga pagsubok at pagkabigo, which is natural lang yun sa atin bilang tao. Pero ang tunay na karangalan ay nasa pagbangon muli at pagtanggap ng mga hamon upang makamit ang tagumpay. Kung kayo ay nadapa, anong sagot nyo? Sabi ng pilosopo, natural mabangon diba? Pag nadapa talaga, bumangon tayo. Hindi yun nasabing natural na nadapa kayo, literal na nadapa kayo. Ibig sabihin, natisod lang kayo sa mga problem. Ibig sabihin, na-loss kayo. So, kailangan nyo bumangon. So, I want to remind you, and this is not the end. This is just a beginning. Ito yung mga katagang lagi nyo naririnig, di ba? Yung, hindi daw to yung katapusan. Ito yung pagsisimula. Di ba? Ito yung simula na naman ng panibagong level ng education niyo. Yun yung sa high school. Di ba?
But the world needs you, graduates. Kailangan kayo ng world. Sabi niya, people like you, people who are passionate. Passionate nga ba kayo? Passionate yan. Yan may nagtango. Very good. Driven and committed to making difference. Diba? Kailangan nyo gumawa ng kakaiba. Diba? Sana yung iba dito, darating yung araw, ilang taon lang yung lilipas, dito rin nakatayo. Kagaya namin na mga nakatayo dito noon. Ni Sir Charlie, ni Ma'am Rina, nakaranas din sila kasi dito yun sila nagtapos. May mga nagtapos pa dito, Sir Charlie Cornelio din, si Ma'am Irby Jane, at kung sino-sino pa. Sana yung iba dito sa inyo, dito rin nakatayo sa sunod, makikinig din yung iba. At yung mga parents na iba, makikinig din yan. And, class of 2024-2025, you have risen the challenges of earning of what you have today. Okay, na-face nyo ng mga challenges simula preschool hanggang grade 6. Now, sabi niya, go for rise to the challenges of making difference in the world. Thank you so much sa inyong mga buhay, graduates, and others person dito sa harapan ko. Thank you so much po. Once again, congratulations, graduates. Thank you. Masigaw po palakpakan po para sa ating panawing tagapagsalita, Sir Joel Orale. Naway magpatuloy kayo, sir, sa patuloy na pagiging mabuting ehemplo sa mga generations natin at sa ating lipunan. Ngayon naman po, inanyaan natin si Ma'am Nancy S. Salazar, Ulong-Guro 2, para sa pagawad ng sertipiko sa ating panauhing tagapagsalita. Inanyaan din po sa entablado ang ating panauhing tagapagsalita, Sir Joel Orale. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 4B, Mimarupa, Schools Division of Palawan, District of Taytay 2, Talog Elementary School. Certificate of Recognition is proudly presented to Joel D. Juan Orale in grateful acknowledgement in his distinguished and invaluable service rendered as guest speaker during the graduation ceremony of Talog Elementary School with the theme, Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas, thereby contributing immeasurably to the prestige and success of the occasion. Given this 14th day of April 2025 at Talog Elementary School, Talog, Taytay, Palawan. Signed, Nancy S. Salazar, Head Teacher 2. Sa muli, isang masigabong palakpakan para sa ating panauhing tagapagsalita. Ngayon naman po ay tungayan natin ang pagsasabit ng medalya sa mga nagsintapagtapos na may karangalan. Anyan natin po muli si Sir Joel D. Orale para po sa pag-a-assess sa pagsabit ng medalya at pagawad ng sertipiko. Inanyaan din po yung magulang na kasabay na umakyat sa ating entablado para po sa inyong mga anak. Carl Terence B. Puloy, may karangalan. Let me read the content. Republic of the Philippines, Department of Education, Division of Palawan, Taytay District 2, Talog Elementary School, Talog, Taytay, Palawan. Certificate of Recognition is hereby awarded to Carl Terence Bastian Puloy
with honors and sincere acknowledgement for his exemplary achievement during the school year 2025 as Academic Excellence Awardee of Talog Elementary School, District of Taytay 2, signed in Talog, Taytay, Palawan, Philippines in the 14th day of April 2025. Signed, Josephine M. Arzaga, Class Advisor, and Nancy E. Salazar, Head Teacher 2. Same certificate is awarded to Chirislin F. Elnas, May Karangalan. Same certificate is awarded to Kiami S. Martilino, May Karangalan. Same certificate is awarded to Marian Princess B. Padrigao, May Karangalan. Same certificate is awarded to Ginny Babs S. Rose, May Karangalan. Sa muli, palakpakan natin ang mga batang nagtamo ng karangalan. Magpatuloy kayo sa pagsisikap sapagkat ang inyong maratamong karangalan ay karangalan din ng inyong alma mater, ang Talog Elementary School, karangalan din ng inyong pamilya at ng komunidad. Ngayon naman ay pakinggan natin ang pananalita ng mag-aaral na nagtamo ng karangalan, Chirislin F. Elnas, May Karangalan. Pagpupugay sa ating pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Palawan, Ginang LCT Barrios, sa ating taga-Masid, Pampurok ng ikalawang distrito ng Taytay, Ginang Rowena J. Gabiana, sa ating Olonggoro, Dalawa, Ginang Nancy S. Salazar, panauhing tagapagsalita, Ginoong Joet Urali, mga guro, minamahal na mga magulang, mga kapwa ko magsisipag na pos, at sa lahat ng naririto, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay lubos na natutuwa na ako ay napili at nagkaroon ng oportunidad na makapagsalita sa harapan ninyong lahat. Hindi po lingid sa ating kaalaman na ang pag-aaral ay mahirap at nakakapagod. Ngunit naman ang hirap ng mga estudyante upang mag-aral ay siya rin hirap ng mga guro sa pagtuturo. Lalo na sa mga estudyanteng laging late o absent, kaya saludo po ako sa pasensya ninyo mga ma'am at sir. Henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Ang tema ng ating ika-44 na palatuntunan ng pagtatapos na siya rin paalala sa atin bilang mga kabataan. Ano na nga ba ang antas ng ating henerasyon ngayon?
Meron pa bang pagkakaisa ang bawat isa para sa bagong Pilipinas? Isa lamang ito sa naging tanong sa aking isipan. Sabi nga ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Lumamat gasgas, ngunit napatunayan naman natin na tayo nga ang pag-asa ng bayan. Ito ang panawagan sa ating henerasyon na patutunayan at maging kagabay tayo sa bagong Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakaisa. Gamitin natin lahat ng ating natutunang intelektual at moral dito sa paaralan ng Talog. Maging daan tayo para sa katagumpayan ng ating bansa. Marami ang nagsasabi na buhay elementarya ay wala lang, pero sa katunayan ito ang ating pundasyon upang maging isang matibay at maalam sa pagharap ng mga pagsubok. Magkaisa para sa panibagong bukas na may ngiting tagumpay. At bago ako magtapos, nais ko pasalamatan ng Panginoon sa matagumpay na araw na ito, sa kabutihan at kadakilaan niya sa ating buhay, sa kanyang mataas na karangalan. Sa aking Mama Annalyn at Papa Rico, maraming salamat po sa pagmamahal at walang sawang pagsuporta. Sa sipag ninyo sa pagtatrabaho upang maibigay ang aking mga pangangailangan, hindi ko man may papangako na maabot ko lahat ng mga pangarap ninyo para sa akin. Ngunit gagawin ko ang aking makakaya to make you proud. Mahal na mahal ko po kayo, maging sa mga magulang ng aking mga kaklase. Maraming salamat po. Dahil hindi man sa hayagang paraan, may paparamdam ninyo ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagsuporta sa aming pag-aaral. Marapat lamang nabigyan kayo ng award. Sa aming mga guro simula kinder hanggang grade 6, maraming salamat po sa mahabang pasensya upang kami matutong magbasa at magsulat. Mamimiss namin ang kwento ng buhay na inyong ipinahagi at naging inspirasyon namin upang patuloy kami na mangarapan ng mas matayog. Pasensya na po sa sobrang kakulitan namin na naubos ang inyong pasensya, maging sa ating ulong guro dalawa, Ma'am Nancy Salazar. Maraming salamat po sa pagmamahal sa magitan ng pagdisiplina sa amin. Classmates, malakas na palakpak para sa ating mga guro. Kaya ka, ma'am? Sa aking kapwa magsisipagtapos, maraming salamat sa masaya at malulungkot na mga alaala Uy! na ating pinagsamahan. Hindi man lahat tayo ay nagkaroon ng masayang alaala sa isa't isa, ngunit alam kong matatandaan ninyo kung sino sa atin ang nangongopya, nangihiram ng ballpen pero hindi na ibinabalik, umuubos ng chok at gulimam, at higit sa lahat ang umiiyak. Kanya-kanyang landas ang ating tatahakin, panibagong kapaligiran at pagkakaibigan. May mga oras man at tayo ay magkikita-kita, magkakasalubungan at magkakamustahan. Ngunit kung dumating man ang panahon na matagal tayong hindi magkausap at magkita, ang tanging hiling ko sa Panginoon na kung saan man tayo dalhin ang ating mga pangarap, naway lahat tayo ay manatiling matatag at matagumpay. But I hope we will see each other after 8 years in saying, I did it because I can. Sa muli, isang pagpupugay para sa ating mga nagsipagtapos, mga guro at mga magulang. Maraming salamat po. Masigabong palakpakan para kay Cherislyn F. Elnas, may karangalan. Ngayon naman ay tunghayan natin ang panunumpa ng mga nagsipagtapos.
sa pangunguna ni Marian Princess D. Padrigao, may karangalan. Tumayo ang lahat ng mga nagsipagtapos, itaas ang kanang kamay at sumunod sa akin. Kaming mga nagsipagtapos sa paralang elementarya ng Talog, ikalawang distrito ng Taytay, taong panruang 2024 hanggang 2025. Ay nanunumpang mamahalin namin ang aming paralan at magiging tapat sa pagbabanati ng magandang simulaing niyasik ng aming murang isipan. Lagi namin isa sa isip na huwag mabahiran ng pag-alinlangan magpakailanman. Lagi namin isa sa isip na huwag mabahiran ng pag-alinlangan magpakailanman. Ang paralang pumanday sa aming isipan. Ang paralang pumanday sa aming isipan. At tumubog sa aming wastong pag-uugali. At tumubog sa aming wastong pag-uugali. Igagalang namin ang karapatan ng bawat isa. Igagalang namin ang karapatan ng bawat isa. 10 ng aming mga magulang, 10 ng aming mga guro, at namumuno ng barangay, upang kami ay maging marangal na mamamayan, patnubayan nawa kami ng dakilang may kapal. Palakpakan natin ang mga nagsipagtapos. Naway isa-isip ninyo at isa-puso ang inyong pangako at isa-buhay sa tulong ng Panginoon. Ngayon naman ay pakinggan natin ang awit ng mga nagsipagtapos, ang Talulot ng Sakura. Talulot.
Palakpakan po natin ang mga